Magandang araw mga bata. Para sa ating unang araw, pangangalaga sa kapaligiran sa pamayanan. Tingnan ang mga larawan. Ano ang napansin ninyo sa unang larawan? Ano naman ang nasa pangalawang larawan? Saan ninyo gustong maglaro? Bakit? Ang ating pamayanan ay parang ating tahanan. Kapag ito ay malinis at maayos, tayo ay ligtas at masayang namumuhay. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano natin mapapangalagaan ang ating kapaligiran at kung bakit ito mahalaga. Ano ang pamayanan? Ang pamayanan ay lugar kung saan tayo nakatira kasama ang ibang tao. Mga gawain ng pamayanan sa pangangalaga ng kapaligiran. Pagsasagawa ng clean-up drive. Pagtatanim ng puno. Tamang pagtatapon ng basura. Paghihiwalay ng nabubulok at di nabubulok. Paglalagay ng basurahan sa tamang lugar. Bakit mahalaga ang pangangalaga sa kapaligiran? Nagiging malinis ang paligid. Naiiwasan ang sakit. Ligtas ang mga bata sa paglalaro. Maayos ang pamumuhay. At nagiging responsable at mapagmalasakit ang mga tao. Ang pagiging mapagmalasakit ay ang pag-aalaga at pagprotekta sa ating kapaligiran. Basahin natin. Ang malinis na barangay ni Ana. Si Ana ay nakatira sa barangay Masaya. Isang araw, napansin niya na maraming basura sa kalsada. Sumama siya sa clean-up drive ng kanilang barangay. Nagtanim din sila ng mga puno sa tabi ng parke. Makalipas ang ilang linggo, naging malinis at maayos ang kanilang lugar. Masaya ang mga bata dahil ligtas silang nakakapaglaro. Ipinagmamalaki ni Ana ang kanilang barangay dahil lahat ay nagtutulungan. Saan nakatira si Ana? Ano ang napansin niya isang araw? Ano ang ginawa nila sa barangay? Ano ang naging resulta ng kanilang pagtutulungan? Bakit ipinagmamalaki ni Ana ang kanilang barangay? Ang pangangalaga sa kapaligiran ay nagdudulot ng ligtas, malinis at maayos na pamumuhay.
Ipinapakita nito ang pagiging mapagmalasakit natin sa ating pamayanan. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang ginagawa sa clean-up drive? Bakit mahalaga ang pagtatanim ng puno? Ano ang dapat gawin sa basura? Ano ang dulot ng malinis na kapaligiran? Ang pagiging mapagmalasakit ay gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang mga pahayag at mali kung hindi. Ikalawang araw, mga gawain ng pamayanan sa pangangalaga sa kapaligiran. Mag-thumbs up kung ang pahayag ay tama at thumbs down kung hindi. Ang pagsusunog ng basura ay mabuti sa kalikasan. Ang pagtatanim ng halaman ay nakatutulong sa kapaligiran. Ang malinis na pamayanan ay nakaiiwas sa sakit. Hindi mahalaga ang mga paalala sa kalinisan. Ang pangangalaga sa kapaligiran ay tungkulin ng lahat. Ang bawat pamayanan ay may tungkulin na pangalagaan ang kapaligiran. Kapag tayo ay nagtutulungan, nagiging ligtas, maayos at masaya ang ating pamumuhay. Alamin natin ngayon ang iba't ibang gawain ng pamayanan upang mapangalagaan ang kalikasan. Sitwasyon. Isang barangay ang hindi naglilinis ng kanal. Laging may tambak na basura sa gilid ng kalsada. Ano kaya ang mangyayari kapag umulan? Ano ang maaaring maramdaman ng mga tao? Iba't ibang gawain ng pamayanan sa pangangalaga ng kapaligiran. Paglilinis ng kanal upang maiwasan ang baha. Pagbabawal ng pagsusunog ng basura. Paglalagay ng mga paalala o signages tungkol sa kalinisan. Pagkakaroon ng No Plastic Day. Pag-aalaga ng mga halaman sa gilid ng kalsada. Pag-oorganisa ng seminar tungkol sa pangangalaga ng kalikasan. Pagpapagawa ng compost pit para sa nabubulok na basura. Ang mga gawain ito ay nagdudulot ng kaligtasan, kaayusan, kalusugan, at pagiging mapagmalasakit. Basahin natin.
ang proyektong Luntiang Kalsada. Sa Barangay Pag-asa, napansin ng mga tao na mainit at maalikabok sa kanilang lugar. Nagpasya silang magtanim ng mga halaman sa gilid ng kalsada at maglagay ng mga paalala tungkol sa tamang pagtatapon ng basura. Nagkaroon din sila ng No Plastic Day tuwing Biyernes. Pagkalipas ng ilang buwan, naging presko at malinis ang kanilang barangay. Hindi na madaling bumaha at mas masiglang naglalaro ang mga bata. Dahil sa kanilang pagtutulungan, naging maayos at ligtas ang kanilang pamumuhay. Ano ang napansin sa Barangay Pag-asa? Ano ang ginawa ng mga residente? Ano ang ibig sabihin ng No Plastic Day? Ano ang naging resulta ng kanilang proyekto? Paano ipinakita ng mga tao ang pagiging mapagmalasakit? Kapag ang pamayanan ay nagkakaisa sa pangangalaga ng kapaligiran, nagiging ligtas, malinis at maayos ang pamumuhay. Nalilinang din ang pagiging mapagmalasakit ng bawat isa. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Bakit nililinis ang kanal? Ano ang layunin ng No Plastic Day? Ano ang dulot ng hindi pagsusunog ng basura? Ang paglalagay ng paalala ay para ang pagiging mapagmalasakit ay gawin natin. Pagdugtungin ang hanay A at hanay B. Ikatlong araw, pakikilahok sa pangangalaga ng kapaligiran ng pamayanan. Basahin natin. Si Marco at ang munting tumbler. Si Marco ay grade 2 na mag-aaral. Napansin niya na maraming plastic na bote sa kanilang paaralan. Kaya nagdala siya ng sariling tumbler araw-araw. Sinabihan din niya ang kanyang mga kaibigan na gawin ito. Pagkaraan ng ilang buwan, nabawasan ang plastic sa kanilang silid-aralan. Mas naging malinis ang kanilang kapaligiran. Ipinakita ni Marco na kahit bata ay maaaring makatulong sa pamayanan. Ano ang napansin ni Marco sa paaralan? Ano ang ginawa niya upang makatulong? Ano ang naging epekto ng kanyang ginawa?
Paano ipinakita ni Marco ang pagiging malasakit? Mga bata, hindi kailangang maging matanda para makatulong sa pamayanan. Kahit bata pa tayo, may magagawa tayo gamit ang ating sariling kakayahan. Ang bawat maliit na gawa ay may malaking epekto sa ating kapaligiran. Ano ang ibig sabihin ng pakikilahok? Ang pakikilahok ay ang aktibong pagsali at pagtulong sa mga gawain ng pamayanan. Mga halimbawa ng pakikilahok ng mga bata. Pagdadala ng sariling tumbler upang mabawasan ang plastic. Pagdidinig ng mga halaman sa harap ng bahay. Paggamit ng magkabilang pahina ng papel. Pag-iipon ng mga bote para sa recycling projects. Pagtulong sa segregasyon ng basura sa bahay. Ang pakikilahok sa pangangalaga ng kapaligiran gamit ang sariling kakayahan ay nagdudulot ng ligtas, maayos at malinis na pamumuhay. Gawin natin, iguhit ang buong puso kung wasto ang pahayag at sirang puso kung hindi. Ika-4 na araw, pagsasanay sa pagiging mapagmalasakit sa pamamagitan ng pangangalaga sa kapaligiran. Ano ang iyong kayang gawin? Sitwasyon. May natapong tubig sa sahig ng silid-aralan. Sitwasyon. May papel na nahulog sa hagdan. Naiwang nakabukas ang gripo sa banyo. Hihintayin mo ba ang iba para kumilos? Ano ang maaari mong gawin bilang batang malasakit? Ano ang pagsasanay sa pagiging malasakit? Ito ay ang patuloy na paggawa ng mabuti para sa kapaligiran hanggat ito ay maging ugali. Mag-thumbs up kung ang kilos ay tama at thumbs down kung hindi. Pagpupulot ng kalat kahit hindi ikaw ang nagkalat. Pagsasara ng gripo pagkatapos gumamit. Pagpapatay ng bentilador kapag walang tao. Paggamit ng scratch paper para sa draft. Paglalagay ng takip sa basurahan. Ang pagiging mapagmalasakit ay natututuhan sa pamamagitan ng pagsasanay araw-araw. Kapag inaalagaan natin ang kapaligiran ayon sa ating kakayahan, nagiging ligtas, malinis at maayos ang pamumuhay sa pamayanan.
Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang dapat gawin kapag bukas ang gripo? Ang pagpupulot ng kalat ay nagpapakita ng ano ang dulot ng pagtitipid ng kuryente. Ang pagsunod sa alituntunin ay nagdudulot ng ang pagiging mapagmalasakit ay natututuhan sa pamamagitan ng gawin natin. Iguhit ang buong puso kung wasto ang pahayag at sirang puso kung hindi. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!